Ano ang rason ng mga Espanyol sa pagsakop ng Pilipinas? The three G's: God, gold, and glory. God to introduce Christianity, specifically Roman Catholicism, which was at its peak in Europe during that period. Gold, in order to, economically speaking, to accumulate more wealth, which is actually one of the major reasons of the age of exploration, to accumulate more wealth. And glory, in order to find a new territory, a new colony, so to speak. Unang layon ng mga Kastila ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo upang mas madaling makuha at nasakop ang Pilipinas. Hindi nasakop ang Mindanao. Noong 1565, dumating ang mga misyonerong Agustinian na nabibilang sa Orden ng San Agustin. Noong 1577, ito ay ang pagdating ng mga Franciscan na nabibilang sa Orden ng Francisco. Noong 1581, dumating ang mga Jesuita na kasali sa Ordeng Society of Jesus. Noong 1587, dumating ang mga Dominicano na kasali sa Orden ni Santo Domingo. Sila rin ang unang nagtatag ng universidad sa bansa, ang UST at San Juan de Letran. At noong 1606 naman, dumating ang mga Recoletos. Mas napadaling sakupin ang Pilipinas dahil sa Kristyanismo. Naimpluwensyahan ng simbahan ang buhay at desisyon ng mga Pilipino. Upang mapalaganap pa ang relihiyon, bumuo sila ng diocese. Hinati sa mga diocese ang mga simbahan. Obispo, ito ang namumuno sa isang diocese. Ano po yung relihiyon na ipinakilala ng mga Espanyol? Of course, it's Roman Catholicism. It's actually originated in Rome. Then it prospered in Europe. Spain being one of the provinces then of the Roman Empire led the spreading of Roman Catholicism to the rest of the world. Ano po yung sistema na pinairal ng mga Espanyol sa gobyerno ng Pilipinas? Anong? Sistema, paano po nila hinandle yung gobyerno? Okay, it's patterned after the feudal system in Europe. The king, the nobilities, and then the serfs. Sa perspective ng Spanish, you call that the hacienda system. So from the king, the viceroy, and then the gobernadorcillo, and then the nobilities, the landlords, which in a way involved then the church, the priests, the bishops. Corregimiento, mga lalawigang hindi pa lubusang nasakop ng Kastila. Sila ay pinamumunuan ng korigidor o pinunong militar. Tungkulin ng korigidor ang paniningil ng buwis, pagpapanatili ng kapayapaan, pagpapahintulot ng kalakalan, at pagsupil sa mga naghihimagsik. Ayuntamiento o lungsod. Binubuo ito ng malalaking pueblo, sentro ng politika, kultura at kalakalan. Pinamumunuan ito ng isang alkalde, regidores o konsihal. Tungkulin nito ang paniningil ng buwis, pagpapanatili ng kapayapaan, at pagpapahintulot ng kalakalan. Pueblo. Ito ay pinamumunuan ng isang gobernador Silios o maliit na gobernador. Tungkulin nito ang paniningil ng buwis, pagpapanatili ng kapayapaan, at pagpapatupad ng batas. Pamahalaang barangay. Binubuo ito ng kabesa de barangay. Tungkulin nito ang maningil ng buwis. Simbahang Katoliko,
Pinamumunuan ito ng isang obispo. Siya ang namumuno sa mga diocese. Nagtatalaga din siya ng mga kura-paroko. Siya ang namumuno sa mga parokya. Namamahala rin siya sa mga gawaing espiritual sa mga nasasakupan. Siya ang may hawak sa mga tala ng binyag, kamatayan at titulo ng lupa. May kabutihang epekto ang pagbabago ng politika. Ito ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa isang pamahalaan. Kung meron pang kabutihan, meron din tong negatibong epekto. Ang naging negatibong epekto nito ay ang naging laganap ang pang-aabuso at katiwalian sa pamahalaan. Pagbabagong politikal noong panahon ng Kastila. Nagtayo ang mga Kastila ng pamahalang sentral kapalit ang mga nagsasariling barangay o sultanato noong unang panahon. Magkasanib ang simbahang Katoliko at pamahalang sentral sa pamamalakad ng Pilipinas. Hari ng Espanya. Sa kanya nagmumula ang lahat ng utos at batas. Consejo de Indias. Siya ang katulong ng hari sa pamamalakad ng kolonya. Ang pamahalaang kolonyal sa Pilipinas ay binubuo ng Gobernador General, kinatawan ng hari sa Pilipinas, Royal Audiencia, Korte Suprema, ng pamahalaang kolonyal, Arsobispo at pinuno ng Simbahang Katoliko. Gobernador General, nagpapatupad ng mga batas mula sa hari ng Spain. Pangulo ng Royal Audiencia, pinuno rin siya ng komandante ng hukbong sandatahan. Siya ang tagahirang at nag-aalis sa mga opisyal ng kolonya. Royal Audiencia. Siya ang pinakamataas na hukuman sa kolonya. Siya ang tagapayo ng Gobernador General. Siya rin na naghahanda ng mga ulat at kwenta ng pamahalaan. Residensya. Siya ang nagsisiyasat at nagpapaalis ng Gobernador General at iba pang opisyal ng pamahalaan. Layunin niya ay pagtanggol ng mga Pilipino laban sa mga pang-aabuso ng mga opisyal ng pamahalaan. Visitador. Lihim na kinatawan na ipinapadala ng hari ng Spain. Nagsisiyasat siya ng mga gawain ng mga opisyal ng kolonya. May kapangyarihang tanggalin, suspindihin o pagmultahin ng mga nagkakasalang opisyal ng pamahalaan. Arsobispo ng Maynila. Siya ang tagapamahala ng kolonya kung walang Gobernador General. Siya rin ang nagtatalaga ng mga obispo at kura-paroko. Siya rin ang namamahala sa mga halalang lokal, edukasyon at koleksyon ng buwis. Ang pamahalaang lokal ay binubuo ng pamahalaang panlalawigan, pamahalaang pambayan, at pamahalaang pambarangay. Alcaldía. Ito ay mga lalawigang payapa o kumikilala sa pamahalaang Kastila. Ito ay pinumumunuan ng Alkalde Mayor. Tungkulin ng Alkalde Mayor ang paniningil ng buwis, pagpapanatili ng kapayapaan, at pagpapahintulot ng kalakalan. Alcaldía. Mga lalawigang payapa o kumikilala sa pamahalaang Kastila. Ano po yung sistema ng edukasyon ang pinatupad ng mga Espanyol? It's patterned after their belief at that time. As far as I remember, it's monastic. Okay, monasticism. So education then was strict, speech trained, and then only the privileged few could go into higher education, the so-called ilustrados, like Jose Rizal. Paiba-iba at pabago-bago ang sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas mula noong unang panahon, sa kasagsagan ng panlulupig ng mga Kastila, Amerikano at Hapon hanggang sa ngayon.
Ito'y marahil sa malawakang pag-aasam ng mga mamamayan sa mahusay na edukasyon. Binibigyang importansya ang edukasyon dito dahil ito'y isang daan tungo sa maunlad na ekonomiya at pamamahala. Sa panahon ng Kastila, ang mga guro sa tribo ay pinalitan ng misyonaryong Kastila, formal at kontrolado. Layunin ng simbahan ang pagsisiwalat ng edukasyon. Lubos na binigyang pansin ang mga doktrinang Kristiyano kaysa sa pagpapalaganap ng Kristyanismo ng mga praile. Itinuturo rin ang wikang Kastila at Latin. Dekretong pang-edukasyon noong 1863. Layunin nitong mapalaganap ang edukasyon sa ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng paaralan doon. Ang mga tinuturo ay Kristyanismo, wastong pag-uugali, moralidad, geografiya, wikang Espanyol, kasaysayan ng Espanya, at matematika. Masasabi ng edukasyon para sa mga Pilipino ang isa sa mga dahilan ng paglinang at pagsibol ng damdaming nasyonalistiko na naging sanhi ng mga pagkilos at pagtudol laban sa mga patakarang kolonyal ng Espanya. Ang mga paaralang naitayo ay ang Colegio de Santa Rosa, Colegio de Santa Isabel, Colegio de San Jose, Colegio de Manila, UP at Universidad ng Santo Tomas. Paano po pinamahalaan ng mga Espanyol ang ekonomiya ng Pilipinas? Okay, after the Hacienda system, which is originally, which is actually feudal in its in context. When you say feudal system, to sum up, okay, following the feudal system, which is actually the basis of the Hacienda system, which is Spanish used in the Philippines. It follows this concept. Okay? The king owns the whole land, so that's Spain in general, and then divides it to the lords. So we could have here in the Philippines the gobernadorcillo, the bishops included, the church, and then the other landlords. And then these lords will gain taxes from the workers, the peasants, who eventually were us, the Filipinos. We were the slaves of our own backyard. So, you know, taxation from the serfs to the lords and then to the king. Sa pamamahala ng mga Kastila, nagkaroon ng ilang pagbabago sa ekonomiya ng bansa tulad ng una, ang bagong pamamaraan ng pamamahagi ng mga lupain na kung saan tanging mga mayayamang hasindero lamang ang pwedeng humawak sa mga lupain. Pangalawa, ang sistemang encomienda. Pangatlo, tribute o pagbabayad ng buwis. Naging kautusan ng mga Espanyol na kada pamilya ay magbabayad ng piso kada taon at sa mga namumuhay mag-isa ay magbabayad ng 50 sentimo. Pang-apat, polo or forced labor. Sa panahon ng mga Kastila, naging kautusan na ang mga kalalakihan edad 16 hanggang 60 taong gulang ay sapilitang pagtatrabahuin para sa gobyerno. Sila ay magtatrabaho na 40 araw kada taon. Pang-lima, ang Hungarian trade and annual subsidy from Mexico. Pang-anim, ang paglulunsad ng mga bagong produkto tulad ng mais, mani, aswete at papaya, at mga bagong hayop tulad ng kalabaw, kambing, kabayo, pato at mga manok. At ang huli, ang pagbubukas ng Pilipinas sa world trade and foreign investment. Sir, umunlad po ba yung Pilipinas? Of course, kasi pag sinabing pag-unlad, it mean a lot of words. So social, economic, okay. Of course, the game was more on the side of Spain. Yes. So we were put into the geographical map, and then they were able to harness our resources, especially our goals. Unfortunately, we were not the ones who got the favor. It was them. Okay, they got the reserves. Now,
we were able to harness our natural resources, our human resources. Unfortunately, the gain was not for the Philippines per se. It was for the colonizers, and that is Spain. Ano po yung mga pamanang kultura at pag-uugali ng mga Espanyol? Napakarami. Primarily, ang pinamana sa atin ng mga Espanyol ay ang ating relihiyon, Roman Catholicism. Okay? Sa pagkain, chorizo, sausages. Sa pagkain, sa tradisyon, mandasalin, fiesta. So our language, ang ating lengguwahe, okay, ang ating mga pangalan. Actually, it was that Narciso Claveria who was responsible for the Hispanization of our names. That's why we have De La Cruz, Santos,